Di ba? Hindi nila alam ang daan ng kaligtasan. Tama po ba? Sa ating bansa, our country ay tinatawag po na Christian country. Pero ang nakalungkotan, tinutukoy dito na pagka-Christian country ay dahil sa tradisyong kinamulatan natin, sa relihiyong kinamulatan natin. Alam nyo kung ano yan. Amen? So, kaya tinawag na Christian. Pero, ang katotohanan ba na ang bansa talaga natin ay isang Kristiyanong bansa? Kung tatanungin natin ang ating paligid na sinasabi niya Kristiyano siya, kilala niya ang Panginoong Jesucristo, pero may relasyon ba siya sa Panginoong Jesucristo? Amen? Maaring meron siyang relihiyon, pero meron ba siyang relasyon sa Panginoong Jesucristo? Amen? Yun po ang aking tinutukoy. Kaya sa oras po na ito, pag-aaralan po natin na kung ang bansang Pilipinas ba talaga ay lugar o ang bansa na kung saan ay napakaraming Kristiyano. Amen? O baka kakaunti lang. Ang word na reach po ay to stretch out. Nandiyan po ba sa monitor natin? Wala pa. Okay, inaano po yan ni Brother Aljon. Yung reach po na word ay to reach out. Okay? Yun po yung ibig sabihin po na napakinggan po natin. Ibig sabihin, extend. Diba? Pag ito yung kamay mo, maiksi, kailangan mo siyang abutin. Abutin mo para makuha mo siya. To stretch out, extend. To touch or grasp by extending a part of the body or an object. Diba? Pag may gusto tayong abutin, diba? Anong gagawin natin? Kapag hindi natin abot, tutungtong tayo sa upuan upang maabot natin yung dapat natin maabot. Amen? Nag-i-extend tayo. Sa Tagalog, ito po ay maabot o abutin. Ito po ay verb. Okay? Alam niyo po ibig sabihin ng verb? Ibig sabihin, may pagkilos na gagawin. Hindi lamang siya salita na sasabihin mo, oy, bumaba ka dyan. Pumunta ka sa kamay ko. Okay? Ibig sabihin, may gagawin kang hakbang para makuha mo yung isang bagay. Yun po yung ibig sabihin po ng reach. Okay? Sa Tagalog ay maabot at abutin. Ang antonyms po nito o ang kabaligtaran po nito ay incompetence. Ano yung incompetence sa Tagalog? Kawalan ng kakayanan. Diba? Or in other word, wala kang, hindi mo gusto na abutin. Tinatamad ka na abutin. Okay? So yung lost naman po, bigyan natin ng kahulugan. The term lost is used in the Bible and in Christian circles to refer to people who have not yet found eternal life in Christ. Yun po yung ibig sabihin ng lost sa Bible. Wala siyang Kristo sa kanyang puso. Hindi niya pa natatagpuan ang Panginoong Jesucristo sa kanyang puso. Or, in other word, ang lost ay unbeliever. Okay? Ano po yung unbeliever? Unbeliever refers to the person who rejects Lord Jesus Christ or doesn't believe in Him as His personal Savior. Amen? Maaaring kilala si Kristo, pero hindi naman tinatanggap si Kristo sa kanyang puso bilang sariling tagapagligtas. Amen? At sasabihin ko sa inyo, mga minamahal na kapatid, maraming taong ganyan. Maraming tinatawag na Kristiyano ako, pero kung tatanungin mo, may personal ka na bang relasyon sa Panginoong Kristo? At personal mo na bang tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas ang iyong buhay? Anong sasabihin niya? Ang Diyos lang ang nakakaalam niya. Diba? Nakakalungkot na Kristiyanong bansa tinatawag, pero ito yung sinasagot nila. They are considered lost. Amen? They are considered unbeliever. Yung mga Hudyo nung time na yon, meron po silang religion. Anong religion nila? Judaism. Okay? Mas matanda ang Judaism kaysa sa tradisyong kinamulatan natin na reliyon. Pero alam nyo po, tinatanong sila ng Panginoong Jesucristo, wala silang relasyon sa Diyos. Diba? Kaya anong ibig sabihin? Hindi natin pwede ipagmalaki yung ating relihiyon at hindi makapagliligtas ang ating relihiyon. Amen? On our introduction, the purpose of the church is to fulfill the commandment of the Lord Jesus Christ in bringing the gospel to the lost. In bringing gospel to the lost, ipupulfill natin dapat yung utos ng Diyos na dalhin natin yung kaligtasan, yung gospel sa mga naliligaw, including our family, our friends, and even our foe. Ano yung foe? Mga kaaway mo. Diba? Sharean mo rin sila ng gospel. And our duty is to participate and perform what the Lord commanded us to do. Amen? What the Lord commanded us to do. World missions is the assignment of every believers. Amen? May assignment pala tayo dapat natin gawin. Amen? At tulad ng paggawa natin ng assignment sa eskwelahan, dapat din natin ito gawin. Amen? Last week, I gave you assignment.
Di ba? Nagawa nyo ba yung assignment? Amen? Praise God sa mga nakagawa ng assignment. At sa hindi pa, gawin nyo na yung assignment nyo. Amen? Di ba? Para hindi ma-zero. Okay? In participation and performing, there are 3 major areas that we need to comply. Number 1, go. What is go? Go for soul winning, discipleship, gospel tracts distribution, Bible studies, evangelistic events. Amen? Go. Dapat nag-go tayo bilang Kristiyano. Once a week, dapat merong nagaganap sa atin ng mga bagay na yan. Nag-go tayo. Bakit? Yan po yung duty natin. Trabaho po natin yan sa Panginoon. Kung paano natin pinapahalagaan ang trabaho natin na ibinigay ng amo natin, mayroong pang mas great na amo. Yun na yung Diyos. Amen? Siya ang amo ng lahat ng mga amo. He is the King of Kings and He is the Lord of Lords. Amen? Kaya dapat sinusunod natin kung ano yung utos ng King of Kings and Lord of Lords. Amen? Amen po ba? Go! We have to go for soul winning. That is why on the last week of November, we have soul winning. Lalabas tayo for soul winning as a church. Amen? Amen? Ako'y natutuwa, no? Sa mga kapatiran na they are willing, di ba, na sumama sa Bible studies at mag-open kami ng mga Bible studies. Amen? That is good. Natutuwa doon ng Panginoon. Amen? In Matthew chapter 28, verse 19 to 20, go ye therefore and teach all nations. Utos ka ng Panginoon. We have to go and teach all nations. Anong kasunod? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Bible study na yan. Una, tinuro mo yung gospel eh. Di ba? Sunod. Anong sunod na nangyari? Binautisman. Tapos sunod ano? Christian living, Bible study. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kasama natin ng Diyos. Amen? Introduction po yan. Number 1, go. Number 2, give. Let us give our tithe faithfully. Let us give our offering faithfully. Let us give our faith promise offering or mission giving faithfully and other sacrificial giving. Amen? In 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Ano po yung sa Tagalog? Siya daw po na nagtatanim ng kaunti, aanin din po siya ng kaunti. Okay? Ngunit, ang sabi, kasunod, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Kung ikaw daw ay magtatanim ng marami, syempre, aani ka rin ng marami. Amen? Yan po ang tinatawag na prinsipyo po ng mundo. Kapag ikaw ay masipag sa iyong pag-aaral, syempre, asahan mo, maganda yung grades mo. Tama? Kapag ikaw ay masipag sa iyong pagtatrabaho, asahan mo, di ba? Mas marami kang sahod kaysa sa ilang mong katrabaho. Tama po ba? Kapag ikaw ay nagtatanim ng marami sa bukid, asahan mo, marami ka rin aanihin. Amen? Kapag ikaw ay nagtatanim ng marami sa Panginoon, asahan mo, marami ka rin aanihin. Amen? Yan ay prinsipyo po ng mundo. Diba? Kung paano nangyayari po yan sa lahat ng bagay dito sa mundo, sa Panginoon, yan po ay masigit po na nangyayari. Bakit? Dahil yan po ay kanyang pangako. So give faithfully to the Lord. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Diba? Kung ano yung laman ng iyong puso, yun ang iyong ibigay. Amen? Not grudgingly, hindi yung napipilitan ka, or of necessity. Hindi yung kailangan sasabihin, uy, kailangan nila pastor. Hindi. Bakit? Dahil ang isipin mo, kaya ka magbibigay dahil mahal mo ang Diyos. For God loveth a cheerful giver. Amen? And number 3, pray. Pray. Go, give, pray. Praying for our unsaved loved ones. Panalangin natin yung mga mahal natin sa buhay na hindi ligtas. Praying for those countries that the gospel is restricted. Pag-pray natin yung mga bansa na yung gospel ay hindi kilala. Praying for unreached people. Ipag-pray natin yung mga bansa o yung mga lugar na hindi pa naaabot ng gospel. Amen? Lalo yung mga tribe, hindi sila naaabot ng gospel dahil may sarili pa silang kultura na hindi po pwedeng basagin natin mga Kristiyano. At sila po ay magkakaroon ng negative reaction sa bagay na yon. Amen? So pag-pray po natin yung mga bansang yan. Ano po sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 9 verse 37 to 38? Let's open our Bible. Matthew chapter 9 verse 37 to 38.
Basahin nga po natin ng sabay-sabay. Amen. Para magising-gising tayo. Matthew chapter 9, verse 37 to 38. Diyan na po kayo. Sige, basahin po natin sabay-sabay mga kapatid. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Ito na yung pray. 38. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Mag-pray daw po tayo. Amen. Hindi lang tayo mag-go, hindi lang tayo mag-give. Tayo din po dapat ay may participation sa ating prayer. Amen. Now, what are the mission of the church? What are the mission of the church? Number 1, andyan na po ba? Plant another churches. Plant. Magtanim tayo ng mga panibagong simbahan. Katulad ng isang halaman, kapag tinanim mo yan, inalagaan mo yan, yan ay ano, asahan mo, ito ay bubunga. Amen? Ito ay tutubo. Ganon din po ang church. Kapag itinanim po natin yan sa isang lugar, asahan po natin, kapag ito ay ating inalagaan, diniligan, pakalipas ng ilang panahon, yan po ay bubunga. Yan po ay tutubo. The word church is a translation of the Greek word ekklesia. Okay? Ekklesia po yan from Greek word, which is defined as an assembly. Pag sinabi pong assembly, yan po ay grupo ng mga tao, sama-sama po. Kaya po tayo, tawag po sa atin ay church. Amen? Church po tayo. Okay? Nandito po tayo. Pero ang building po, yan po hindi church. Ang tinutukoy po ay ang mga tao. Assembly. Amen? Mga kalipunan ng tao. Or called out once. Mga tinawag. Okay? Mga iniligtas. Yun po yung ibig sabihin po ng church. The root meaning of church is not that of the building, but of people. Amen? In Romans chapter 16 verse 5, may kita po natin dito, sabi diyan, likewise, greet the church that is in their house. Batiin nyo ang church na nasa kanilang tahanan. Yan po yung nakala Priscilla at Aquila. Diba sabi ni Pablo, batiin nyo yung mga grupo ng mga tao doon, mga Kristiyano na doon. Batiin nyo sila na nandun sa tahanan ni Priscilla at Aquila. Amen? Sasabihin po natin mga kapatid. Let's open outreaches, children's class, good news class, Bible studies, amen? Worship houses. Alam niyo, ang prayer ko sa Bagong Silang, makapag-open dito ng mga outreaches. Dahil habang lumilibot ako dito sa Bagong Silang, may mga Baptist churches naman, pero ang daming lugar na hindi natin napupuntahan. Ang daming lugar na hindi napupuntahan ng mga Baptist churches. Amen? Mga sulok-sulok. Diba? Na ayaw puntahan ng ilang mga Baptist churches. Bakit? Squatter. Diba? Squatter. Walang pag-asa ang mga tao dyan. Ayaw ng mga ibang Baptist yan. Ayaw nilang sumuong dun sa hirap. Kaya yung prayer ko sa Panginoon, yung mga lugar dito sa Bagong Silang na hindi napupuntahan nila, pupuntahan natin. Yung mga sulok-sulok. Bakit? Kaluluwa rin yun. Kailangan nilang maligtas. Amen? May pakiramdam sila. Kailangan nilang maligtas. Diba? Susunugin sila sa impyerno. That is why, prayer ko sa Panginoon, makapagbukas ng mga outreaches dito po sa Bagong Silang na hindi pa naabot ng gospel. Number 2, make disciples. Amen? Plant another churches, make disciples. The Lord Jesus Christ chose 12 disciples to help Him spread the gospel. Kung si Jesus Christ nga, pumili siya ng 12, diba? 12, para mag-spread ng gospel. And the disciples spread the gospel to thousands of people. At yung 12 na yon, tinrain niya, tinuruan niya, ano nangyari? Diba? Sila rin ay nag-preach ng gospel. In Acts chapter 2 verse 41, tignan niyo po, Acts chapter 2 verse 41, ano pong sabi? Then they that gladly received His word were baptized. Yung mga tumanggap kay Kristo ay nagpabautismo. Amen? And the same day, there were added unto them, ilan? 3,000 soon. Amen? From one, Jesus Christ. Networking yan 1, head Jesus Christ. Sunod, 12. 12 yan, nakahilera, kasama si Pablo. Di ba? Tapos sa 12 na yon, ilan yung naligtas sa preaching ni Paul? Tsaka ni Peter, di ba, ng mga apostles, ilan yon? 3,000. Di ba? Akalain mo yun? Di ba? Nag-multiply yung church that time. Bakit? Dahil yung church, ginagawa niya yung kanyang purpose. Ni-spread niya yung gospel. Amen? Meron pa kasunod, hindi lang 3,000 yung na-save.
in Acts chapter 4, verse 4, howbeit, many of them which heard the word believed, and the number of the men was about 5,000. Akalain mo yun? Yung isang salita mo lang, marami na maliligtas. Diba? 5,000 yung naligtas, tapos nagpabautismo sila. Akalain mo yung pagkilos ng Panginoon nun? Yeah? Dahil meron silang puso para sa kaligtasan ng kanilang kapwa. Amen? Napakagandang makuha natin ang bagay na ito. Number 1, plant another churches. Number 2, make disciples. Let us make disciples. Every one of us, dapat nagkakaroon tayo ng sarili nating disciple. Kaya nga yung Sunday school natin ngayon, meron na tayong bagong gagawin. Tutuloy natin. Discipleships. Bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng disciple. Isa. Di ba? One by one. Magkakaroon kayo ng disciple. Dahil yun ang program ng Panginoon. And number 3, let us build leaders. Let us build leaders. Train teachers, train preachers, train missionaries, train evangelists, and let us train pastors na lalabas po dito sa iglesia. Amen? In Titus chapter 1, verse 5, makikita natin, for this cause left I thee in Crete. Si Paul nagsasalita po dyan, that thou shouldest set in order the things that are wanting. At sabi niya, and ordain elders in every city. Magtalaga ka ng mga pastor sa bawat lugar. Amen? This is church planting, mga minamahal na kapatid. Amen? Nag-train siya ng mga leaders as I had appointed thee. Amen? Kaya nga yung sinusundan ko. Diba? Nadarating ang panahon, dadami yung mga leaders dito at i-appoint natin sila sa bawat mga lugar dito sa Bagong Sila at sa ibang city, sa probinsya, sa ibang bansa. Amen? Bakit? Dahil yan ang utos ng Panginoon. Yan ang program ng Bible. Amen? Ang Bible po hindi lang puro encouragement. Hindi lang puro love. Diba? Hindi lang puro strengthening, pagpapalakas. Hindi lang para sa kaluluwa. Diba? Hindi lang para sa kasalanan. Ito'y nagtuturo din sa atin na may dapat tayong gampanan bilang church. May dapat tayong gawin bilang church. In Acts chapter 14, verse 23, and when they had ordained them elders in every church, diba? Nag-ordain ng mga pastors sa bawat church and had prayed with fasting, they commended them to the Lord on whom they believed. Amen? Bago tayo pumunta sa ating message, meron pong video na papanoorin natin. May dalawa lang pong puntos ang mensahe sa umaga pong ito. Dalawa lang. Dalawa lang po yung ginawa ko pong puntos. At meron po tayong video na panonoorin patungkol po sa ating mundo. $3.2 billion. That is the number of people who have never heard the name of Jesus. They live in a place where they will grow up, live their lives, and die without ever hearing His name. Let that sink in. 3.2 billion. It is hard for our brains to fully comprehend how many people a million is, let alone a billion. If He is the only way to get to the Father and have eternal life, we cannot be okay with this as Christians. 3.2 billion. If they never hear about Jesus and His saving work on the cross, they're going to go to hell. It is a reality that we try and hide ourselves from. Romans 3:23 and 6:23 say this really well. For all have sinned and fall short of the glory of God, and the wages of sin is death. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world, and the things that have been made, so they are without excuse. There are no innocent people in this world.
We are all in need of our Savior's sacrifice. The church needs people willing to lay down everything to tell people about it. In Acts 1:8, Jesus gives his final instructions to his disciples. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without somebody preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Amen. Napakaraming hindi pa napakinig ng salita ng Diyos. 3.2. Pero ngayon po, 3.4 na. 3.4. Dahil nadadagdagan na po ang tao. Amen? 3.4 billion hindi pa napakinggan ang gospel. At yung 3.4 billion na yon, okay? Yan ay napakarami. Amen? Napakarami. At sila ay nakatakdang pumunta sa impyerno. Isipin nyo kung gaano karami yan. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sindami ng buhangin ang mapapahamak sa impyerno. Amen? There are 8.1 billion people around the world today. Diyan po ba yan, Brother Adrian? Salamat po. Meron pong 8.1 billion na tao sa buong mundo ngayon. 8.1 billion. Napakarami. Number 1 sa ating message, lost is everywhere. Lost is everywhere. Amen? 8.1 billion ang tao sa buong mundo and 3.4 billion in the world ay hindi pa napapakinggan ng gospel. Yan ay yung mga nasa tribo, nasa mga lugar, mga bansa na sarado sa salita ng Diyos. At dito po sa Pilipinas, ay meron po tayong 118,593 na populasyon. Amen? Diyan po ba nakikita nyo? 5,841,000 na mga tao sa Pilipinas ay hindi pa napakikinggan ang gospel. Marami o kaunti? Marami. Hindi pa po kasama dyan yung napakinggan yung gospel pero hindi niya tinanggap, hindi pa kasama yan. Amen? Yung tinutukoy ko pa lang dyan sa 5.8 million ay yung hindi niya talaga napakinggan yung salita ng Diyos. Amen? Hindi pa kasama dyan yung kapitbahay mo na sinera mo ng gospel tapos hindi niya tinanggap, hindi pa siya kasama dyan sa bilang niya. Ibig sabihin, napakaraming tao ang mapapahamak sa impyerno. Amen? Nakita niyo po, nakikinig pa ba? Mga bata nandyan, please, makinig. Makinig. Bibigyan ko kayo ng computation sa oras na ito. 118,593 and according to statistics, 60% po, 0.60% lang ang Baptist sa Pilipinas. 0.60%. Mas mataas pa ang porsyento ng INC. 2%. Sa atin, 0.60%. Okay? That is equivalent to 708,030.56. Yun lamang po ang bilang ng mga Baptist sa Pilipinas. Ang kaunti.
Compare mo sa 118 million na populasyon ng Pilipinas. Amen? Nasusundan nyo? 708,000 i-times natin sa 30%, 0.30%. Diba? Bakit? Dahil yan lang ang Baptist pastors and missionaries sa Pilipinas. 2,124. Ang kaunti. Diba? Compare mo sa 708,000 na mga Baptist sa Pilipinas at i-compare mo sa 5,841,000 na hindi ligtas. Diba? Kaya-kaya yan ang 2,124? Hindi. 59 million something approximately unreached and unbeliever, unsaved here in the Philippines. 59 million. Marami kaunti. Marami. 59 million divided by 2,124 na mga Baptist and missionaries dito sa Pilipinas. That is equal to 27,778 people need to be reached by one Baptist pastor, missionary. Halimbawa ako, kailangan kong maabot ang 27,778 tao. Kaya ko ba yun? Imposible. Hindi ko kaya yun. Amen? 245,000 ang population sa Bagong Silang. 244,000. There are 12 to 15 Baptist church in Bagong Silang. 12 lang to 15 ang church Baptist sa Bagong Silang. 245 times 15. Okay? Mali yata ako. Divide pala to. Divided by 15 is equals to 16,333 something. Need to accommodate of one Baptist church in Bagong Silang. Ang ibig ko sabihin, kailangan magkaroon ng maliligtas o masishare ng gospel ang isang Baptist church. Kasama tayo, Macedonia Faith Christian Baptist Church. 16,333 ang dapat nating maabot. Ang dami, di ba? Kasya ba dito yun? Hindi. Napakarami ng tao nang mapapahamak sa impyerno. Napakaraming tao na nangangailangan ng kaligtasan. Amen? In Matthew chapter 18 verse 1, palalimin pa natin, for the Son of Man is come to save that which was lost. Ang lost po dito na tinutukoy in Greek, ito po ay apolumi. Ibig sabihin, to destroy fully, perish, to perish. Amen? Ibig sabihin po na apolumi, siya ay wasakin, siya ay sunugin. Amen? Yung tinutukoy pala na lost dito sa Matthew chapter 18 verse 1, 11, siya po pala ay dapat sunugin, siya ay dapat ipahamak. Amen? Siya po ay ilalagay sa napakatinding init. Sa John chapter 4 verse 35, sabi ng Panginoon, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Tingnan po natin yung word na look on the fields. Yung look on po dito sa Greek ay theaomahi. Theaomahi. Ibig sabihin po niyan, to look closely. To look closely. Okay? By extension, to visit, to perceive. Yung ikaw ay maramdaman, perceive. Pag sinabi pong perceive, ito po ay become aware. Okay? Magkaroon ka ng ano sa kanya. Di ba? Magkaroon ka ng tawag dito, pakialam sa kanya. Okay? Ang kabaligtaran nito ay ignore o yung wala kang pakialam sa kanya. Babaliwalain mo lang siya. Di ba? Look closely. By extension to visit. Ibig sabihin, ikaw ay pupunta sa kanya. Aabutin mo siya. Yun yung ibig sabihin ng look on. Okay? Look on. At tignan natin yung isang example dito, kapatid, no? Ito po ay katulad ng pagtingin mo sa harap ng salamin, akala mo wala kang muta, pero kapag lumapit ka pa sa salamin, makikita mo na may muta pa lang iyong mata. Di ba? Yun po yung ibig sabihin, to look closely. Di ba?
Lost people are all around us and some of them are our family. Amen? Yung lost na tinutukoy dito ng Panginoon, some of them are our family, our friends, our classmates, our workmates, nakakasabay natin sa jeep, nakakakwentuhan, nakakausap, nakakasalubong, kasama sa trabaho. Someday in hell, susunugin sila sa pinakamatinding init na apoy. Sisigaw sila ng malakas pero wala silang magagawa. Hihingi sila ng tulong pero walang pag-asa. Iiyak sila ngunit walang luha. Magsisisi sila ngunit huli na ang lahat. Yun yung lost. Amen? At billions sila. Madaming gustong maging nurse, doctor, architect, engineer, teacher, police, etc. Ngunit kakaunti ang gustong maging pastor, gustong maging missionary, gustong magbahagi ng kaligtasan sa iba. Amen? Luke 10 verse 2. Therefore said he unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he would send forth more laborers into his harvest. Ano sabi ng Panginoon? Ang daming aanihin, ang daming taong pupunta sa impyerno. Tumingin ka sa paligid mo. Tignan nyo yung paligid natin, ang daming hindi ligtas. Tama po ba ako? Amen. Pero ang manggagawa, ang mag-share ng gospel ay kakaunti lamang. Ang compassion ay kakaunti. Ang compassion, ang pagmamahal sa kaluluwa ay kaunti, mga minamahal na kapatid. Amen? Ano sabi ng Panginoon? Mag-pray ka. Atukin natin ang pintuan ng langit. Gisingin natin ang langit. At magpadala ang Panginoon ng mga laborers. Amen? Even dito sa ating church. Magpadala, mag-touch ang Panginoon sa heart ng bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng concern na maligtas yung mahal natin sa buhay, na maligtas yung ating kaibigan, yung ating kapitbahay. Amen? We are yung laborers na tinutukoy ng Panginoon dito sa Bible. Kaya anong sabi ng Panginoon? Pray. Alam nyo, nung nag-pray ako sa lugar na ito, sabi ko, Lord, magpadala ka ng pastor sa lugar na ito. Hindi ko iniisip na ako yun. Bakit? Dahil ayaw ko. Pero alam nyo, as day goes by, mga araw na lumipas, mga buwan na pinag-pray ko sa Panginoon, niluhod ko sa Panginoon, na magkaroon ng laborer, ako yung tinawag ng Panginoon. Kahit ayaw ko. Amen? Diba? Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Mag-pray ka. Siya yung magpo-provide. Amen? Kaya hiniling ko sa inyo mga kapatid, mag-pray kayo. Mag-pray kayo ng laborers na ipapadala ng Panginoon. Mag-pray kayo ng pastor. Mag-pray kayo ng mga soul winner. At mag-pray natin yung ating sarili na maging part tayo sa Great Commission. Amen? Let's pray. Ipag-pray natin yung sa Panginoon. Our Lord Jesus Christ is partnering with us. He is partnering with us. Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng mahabaging puso para sa mga mapapahamak. Maalam na pag-ibig para sa mga taong susunugin sa apoy na nagliliyab. Imbitahan at akayin natin sila patungo sa daan ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Amen? Let us reach the lost. Amen? Lost is everywhere. Nasa paligid natin. Naghahanap tayo ng lost. Pero yung lost, katabi mo na pala, nakausap mo na pala. Amen? They are the lost na tinutukoy ng Panginoon. Wala nang iba, kapatid. Sila po yun. Lahat ng taong nakakasalumuha mo na walang relasyon sa Panginoong Kristo, sila po yung lost. Sila yung hinahanap ni Kristo. Sila yung mahal ng Diyos. Sila yung iniibig ng Diyos. Sila yung gustong maligtas ng Diyos. Amen? That is why ang approach natin sa kanila, kaibigan, mahal ka ng Diyos, gusto ka niyang maligtas. At dahil mahal din kita, gusto kong ibahagi sa iyo itong kaligtasan para ikaw din po ay maligtas. Amen? Mga kapatid, it's time to go. Let us share the gospel to the lost. Tinatawagan tayo ng Panginoon. Sagutin natin ang kanyang tawag. Amen? In Mark chapter 6 verse 34, and Jesus, when He came out, lumabas siya. So much people. Nakakita siya ng maraming tao. Dito pag lumabas ka, ang daming tao sa court. Pumunta ka ng busy court, ang daming tao. Pumunta ka ng palengke, ang daming tao. Ganun ang ginawa ng Panginoong Kristo. Lumabas siya. Nakita niya ang maraming tao. And was moved with compassion. Nagkaroon siya ng habag sa mga tao. Bakit? Toward them, because they were a sheep not having a shepherd, and He began to teach them many things. Tinuruan niya ng daan ng kaligtasan yung mga tao. Nag-share siya ng gospel.
Amen? Mga kapatid, it's time to go. Let us share the gospel to the lost. Sagutin natin ang tawag ng Panginoon. Sabi sa isang kanta, narinig mo na ba ang pakiusap? Sino ang babangon at pupunta para sa akin na magsasabi sa mga mahal ko ng mahalagang dugo, buo at malaya? Narinig mo na ba ang tawag? Sino ang babangon at ibibigay sa akin ang lahat? Ikaw ba ang tatayo? Pakikinggan mo ba ang tawag ng Panginoon? The Master's Call. Iligtas ang mapapahamak, tao ay mamamatay. Kunin sila ng may awa sa kasalanan at sa hukay. Umiyak para sa mga nawawala, iyaho ng nahulog. Sabihin sa kanila ang tungkol kay Jesus na makapangyarihang magligtas. Amen? Rescue the perishing. Gastusan natin ang kaluluwa para maligtas. Mamuhunan tayo ng salapi para sila ay maligtas. Let us give faithfully sa ating tithes offering and mission giving. Nagtuwa ko dun sa pinuntahan naming missions conference dun sa Balikatan Bible Baptist Church sa Taguig. Merong isang pastor dun. Ang testimony niya, yung mga relatives niya na walang pagkakilala sa Panginoong Kristo, nagsiset siya ng reunion. Pinagkakagastusan niya yung reunion. Nagagastos siya ng 10,000, 20,000 para sa family reunion nila at magpipreach siya ng salita ng Diyos. Nag-i-invest siya ng pera para maligtas yung kanyang mahal sa buhay. Amen? Di ba? Doon, kung iisipin natin, hindi naman niya kailangan ng mga tao. Hindi naman kailangan ng mga tao yung pagkain para maligtas. Pero hindi mo sila mapapapunta doon kung walang pagkain. Amen? Kung walang event, kung walang events na gusto nila, pag sinabi mo lang, magsisimba tayo, hindi yan pupunta. Amen? Kaya nga, anong dapat natin gawin? Tayo yung gagawa ng paraan para maabot sila. Sometimes, mag-i-invest tayo ng salapi. Sometimes, mag-i-invest tayo ng oras, ng panahon. Tutunguin mo siya, i-extend mo siya, i-reach mo siya, aabutin mo siya para makakilala siya sa Panginoon. Amen? Ang pag-reach natin sa mga lost ay may effort, mga minamahal na kapatid. Hindi pwedeng wala. The Lord Jesus Christ, bumaba siya dito sa earth, nag-effort siya. Amen? Pwede naman siya bumaba, nahari na kagad. Yung na siya, matured na siya, 30 years old. Pero alam niyo, bumaba siya, sanggol. Bakit? Nag-effort muna siya. Nakisalumuha muna siya sa tao. Diba? Nag-effort siya. For 30 years, nag-effort siya. Hinintay niya na lumaki siya bago siya ipako dun sa krus ng Kalbaryo. Amen? Diba? Effort. Kahit alam niyang masasaktan siya, 30 years hinintay niya. Sige, para maligtas ang mga tao. Mahal ko sila. 30 years, nagsasacrifice ako. Titiisin ko, alam ko, ipapako ako sa krus. Pero hindi, ipipreach ko pa rin ang katotohanan sa kanila. Kahit hindi nila ako mahal. Yun ang Panginoong Kristo. Nag-effort siya. Amen? Ikaw, nung ikaw ay naligtas, may nag-effort sa'yo. Amen? May naglaan ng oras sa'yo. May bumili ng pagkakataon para sa'yo. May nagbigay para sa'yo. May nagsakripisyo para sa atin kung bakit tayo naligtas. Amen? May effort na ginawa. May pagsasakripisyong ginawa. Amen? Magsakripisyo tayo para madami ang maligtas. Sumama tayo sa soul winning. Maging masipag tayo sa pananambahan. Maging masikap tayo sa mga gawain. Mga kapatid, padami ng padami ang mapapahamak. Bawat araw may ipinapanganak. Bawat araw ay may namamatay. Sipagan pa natin mga kapatid. Amen? Maging tapat pa tayo. Amen? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Mga minamahal na kapatid, maybe I will close this message sa isang tula. Sabi po sa isang tula, buksan mo ang iyong mga mata, ulo ay iyong itingala. Mga tao'y nangangailangan ng kalinga, ihatid sila patungo sa Ama. Hindi ka ba naaawa? Habag ay wala na ba? Kaparusahan ay nakatadhana sa kanilang mga walang pananampalataya. Kayamanan ay hindi sapat, karangyaan ay kulang, katanyagan ay hindi kailangan, kaligtas ay walang bayan. Relihiyo'y walang kasiguraduhan, pagiging mabuti hindi batayan. Panginoong Jesucristo tanging kailangan upang kaluluwa'y makasigurado ng buhay na walang hanggan. Agawin sila sa kadiliman, dalhin sa kaliwanagan, ipaalam daan ng kaligtasan, Kristiyano,
ito ang ating kailangan. Amen? We have our mission. We have our goal. We live God's commission to reach every soul. Amen? Yan ang ating goal as a church. Let us go for the gospel. Let us pray for the lost. Let us give for missions. Let us go to the Lord in prayer. Let us pray. On our altar call, maaari ko ba kayong imbitahan dito mga kapatid sa harapan na tayo po'y manalangin? Mga kapatid, may mga kaibigan tayo na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Idulog natin sa Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, pray ye therefore the Lord of the harvest. May mga mahal tayo sa buhay. May mga kaibigan tayo kapitbahay. We are the laborers of the Lord. I believe na simula nang naligtas tayo, we are the laborers of the Lord. I believe nung naligtas tayo, tinanggap natin yung gospel. I believe tinanggap natin yung Great Commission sa Matthew chapter 28, verse 19 to 29. Sabi niya, go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. We are the key. Tayo ang susi na magbubukas sa kanilang mga puso at dadalhin natin sa kanila si Kristo. Mga kapatid, tayo po ang inutusan para po sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga kakilala natin sa buhay. Tayo po ang inutusan na magdala ng gospel sa mga mahal po natin sa buhay. Tayo po ang may responsibilidad sa kanilang mga minamahal na kapatid. Naway ang ating puso, ang ating buhay ay maging kagamit-gamit sa paghayo sa kaligtasan ng mga tao. 3.4 billion people ang tao sa buong mundo. Millions, billions of people pupunta sa impyerno. Kasama doon ang mahal mo sa buhay. Kasama doon yung kaibigan mo. Kasama doon yung kapitbahay mo. Dudurugin ang kanilang mga buto. Susunugin ang kanilang mga balat. Sa pinakamatinding init ng apoy na galit ng Panginoon, na parusa ng Panginoon sa mga diablo, sa mga demonyo, kasama ang iyong pamilya. Ito ba ang gusto mong mangyari sa kakilala mo sa buhay? Ito ba ang gusto mong gawin sa Kanya na matinding galit ng Panginoon? Kung ayaw niyo mangyari yan, kumilos ka ngayon, kapatid. Tinatawag ka ng Panginoon. Nilalapit ka ng Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito, sa maiksing kabahayagan ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, na ipinarating niyo po sa amin ang mensahe nito. Naway kami ay nahamon. Hindi kami manatiling walang ginagawang Kristiyano. Bagkus kami ang mga Kristiyano, ang mga Baptist na pinangahawakan ng Great Commission na ito'y kailangan namin gawin para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao. There are many sacrifices na ginawa na namin para sa inyo. Ngunit, ito po ay kailangan namin pagdaanan. There are many investments, mga pera, mga salapi, kayamanan na ibinigay namin, Panginoon. Ngunit alam namin, Panginoon, na ito ay para maligtas ang isang kaluluwa. Sapagkat walang halaga ang kaluluwa, ang isang kaluluwa na maliligtas. Sapagkat libo-libong anghel sa kalangitan na magsasaya sa isang kaluluwa na maliligtas. Tulungan niyo kami, Panginoon, na pasahin namin araw-araw ang kalangitan sa bawat kaluluwang maliligtas sa pamamagitan po ng iglesyang ito. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging parte na patuloy sa pagbibigay sa aming mission giving, sa aming faith promise commitment. Tulungan niyo kami maging faithful kami, Panginoon, sa aming pagbibigay. Tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami maging faithful na mananampalataya
Tulungan nyo kami na hindi na kami tumingin dito sa mundong ito. Bagkus tumingin kami sa kung ano ang inuutos mo sa amin, sa kung ano ang plano mo sa amin. Tumingin kami doon sa mga utos mo, sa Great Commission. Doon po kami tumingin. Doon po namin itingin ang aming mga mata. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise God. To God be the glory. Mga kapatid, let us reach the lost. Amen. Let us reach the lost. Abutin natin, karoon tayo ng effort. Yung mga lost ay kabilang dyan yung pamilya natin, kaibigan natin, classmate natin, katrabaho natin, nakasalubong natin, isang beses natin nakilala, sila yung lost na tinutukoy sa Biblia. At kailangan nilang maligtas. Milyon-milyon sila. Kapatid, kahit maubos ang buhay mo dito sa mundo, hindi sila mauubos. Amen? Pero kagalakan ng Panginoon na mabawasan ang mapupunta sa impyerno. Amen? At mas lalong higit na kagalakan ng Panginoon na tayo ay magiging parte para agawin sila sa hukay at dalhin sila sa langit na bayan. Amen? Amen? Awitin po natin. Let's sing another song. Let's all stand please. Let's sing Rescue the Perishing. Amen? Anong page yan, Brother Chimer? Let's sing Rescue the Perishing. Anong page yan? Page 68. Rescue. Iligtas natin ang mapapahamak. Amen? Jesus is merciful. On first us, ready, sing. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them with pity from sin and the grave. Weep for the weary one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are sliding into his waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with him earnestly, plead with him gently, he will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Down into human heart, crushed by the tempter,